Magandang tanghali sa lahat ng kaparmers natin dyan. Okay, for this video mga kaparmers, just for sharing lang, andito tayo sa ating sitawan. Ayan. So, thank God na sa ngayon medyo mababa na yung sitaw natin at may namumulaklak na. So, kaso mga idol kaparmers, tingnan nyo dyan. Oh. Yung damo ay napakalaki na. Marami na mga kaparmers. So, kailangan natin ng solusyon dyan. So, ayan, for this video mga kaparmers, share ko lang sa inyo. Diskartehan natin yan yung damo na yan. So pansin nyo naman na hindi tayo naka-plastic mulch. So yan, hindi tayo gumagamit ng plastic. Dahil wala naman tayong pambili. Wala tayong pambili plastic mga idol ka-farmers, no? Yung plastic mulch. Pinamaganda rin yun. Pero sa atin, yun, tinanim lang natin diretso kung sino ang nakakasunod sa ating mga upload. So kita nyo naman na tinatanim na lang natin talaga diretso dyan mga idol. Yung dito banda sa kabila hindi na natin inararo. Dahil nagmamadali tayo. So ayan mga kaparmers. Solusyonan natin yung damo. At sprayhan natin yan ng herbicide. Sa ngayon, gagamitan natin ng si Argos. From Boss Idol. Sir Idol Kaparmer Rex Bahog, mega love shoutout idol. Shoutout idol Kaparmers Rex Bahog. Subukan natin tong Argos mo idol. Ayan. Subukan natin yung bagsik niyan mga idol Kaparmers kung dahil first time talaga natin yan gamitin. So, yun, update ko sa inyo mamaya or pagkatapos ng siguro mga 3 araw or depende lang mga idol kaparmers sa reaction or sa bagsik ni Argos. So gamit pa na nga pala natin mga idol kaparmers, yun lang as knapsack sprayer. So ipapakita ko sa inyo mga idol kaparmers kung paano ang tamang pag-spray, lalo na kapag may katulad dyan na may mga tanim na tayo. So ipapakita ko sa inyo maya kung paano ang wasto dahil maraming sumubok na gumagamit ng herbicide na may tanim na nasisira yung mga pananim nila. So sa ngayon, kung mapapanood nyo itong video na ito mga kaparmers, matutunan nyo at malalaman nyo ang diskarte paano maiwasan na hindi masisira yung pananim. Kahit na kahit pa sabihin natin na contact lang or ano bang tawag dito? Yung ano bang tawag dito? Mga glufosinate mga idol ka-farmers, no? Na herbicide. Kahit na pa kagaling na glufosinate mga idol ka-farmers. Dahil hindi ito systemic, ito po ay contact lamang mga idol. Kapag niligo mo yung talong, sitaw or ang palaya dyan mga idol ka-farmers, kumpara pera na lang sa mga ka-farmers, no? Yung mais parang hindi yung mais na tinatawag na sigi-sigi mga idol ka-farmers, yung bang mga na sumisikat na mais na hindi masisira kahit liguin mo pa sa herbicide. So kung pera na lang dyan mga idol ka-farmers, kasi yung mais parang na-immunize na sila . So sa sitaw, sa talong, parang hindi pa natin narinig na may mga variety na hindi masisira or hindi mamamatay sa herbicide mga ka-farmers, no? So wala pa tayong narinig dyan. So ngayon mga idol ka-farmers, ipapakita ko sa inyo kung paano maiwasan or paano diskartehan para hindi masisira yung pananim natin. Okay. Share ko lang sa inyo mga idol ka-farmers dahil may naspihan na tayo noong nakaraang araw, no? Noong Lunes, nag-spray tayo. Ayan, isang araw pagitan, Lunes. Kahapon Martes, ngayon Miyerkules. O yan yan na sila mga idol ka-farmers. Ang sitwasyon ng damo. So dati nung linggo nag-live tayo dito habang nagbalag dyan sa bandang itaas. So kita-kita nyo mga idol ka-farmers na napaka yung damo. So yan, i-share ko lang sa inyo mga ka-farmers na kung nasisira ba ang sitaw natin dahil nag-spray tayo ng herbicide dito. So tingnan nyo diyan banda. Yan, di ba? Yung mga damo banda sa napakalapit talaga ng puno ng sitaw, parang nasusunog na yan dahil nagihilo na. Pero yung sitaw natin
okay pa rin, okay naman mga idol ka-farmers, di ba? Nakita nyo naman yan. So, sa video na ito mga ka-farmers, may ano kayo, may makukuha tayo kayong pamaraan, diskarte kung paano maiwasan na hindi masisira yung sitaw natin or hindi masusunog. So, tingnan nyo. Yan. Di ba? Wala nangyari sa sitaw natin. O, safe sila mga ka-farmers, kumbaga healthy pa rin kahit na gumagamit tayo ng herbicide. So nga pala mga idol ka-farmers, ang ginagamit natin dito na herbicide, may natira kasi tayong ginagamit noon na na-mix na. So tinatry natin kung epektibo pa rin dahil parang 2 buwan na siya nakaimbak doon sa drum. So sinubukan pa rin natin na i-spray dito mga idol ka-farmers, pero yan, mabisa pa rin si tickborne. So, dito banda mga idol ka-farmers, tickborne po ito ang ginagamit natin. At hindi lang na tayo nag-vlog dito habang nag-spray tayo dahil si tickborne na-vlog na natin dati mga idol ka-farmers. Nung nag-spray pa tayo dito or nag-clearing pa tayo dito banda sa area na to. So, na-vlog na natin. Kaya sa video na ito, isi-share ko sa inyo na dahil nga ito ubos na si tickborne, magmi-mix na ako ngayon ni Argus. No, subukan natin. At mag-mix tayo ng 1 litro dito sa 1 drum na 200 liters na drum mga idol ka-farmers, no. So, update ko sa inyo sa susunod na araw mga ka-farmers or depende na lang sa reaction sa damo. Matapos mag-spray tayo mga idol ka-farmers, no, siguro dahil tapos na diyan banda. Dito tayo mag-spray simula hanggang doon sa pipinohan natin. Dito sprayhan natin to. Yung pipino natin. No, sprayhan natin yung damo sa Kaya update ko kayo sa sunod na mga araw mga ka-farmers kung ano ba kabagsik si Argus mga ka-farmers. Okay. Let's go mga ka-farmers at i-share ko sa inyo at ituturo ko kung paano ang wastong pag-spray ng herbicide na madipinsaan yung mga pananim na hindi masisira. Tara. Okay, andito na tayo mga idol. Yan, tingnan nyo. Andyan ang mga sitaw natin banda at yung mga damo na tangkong. So, hingi tayo ng patawad kay tangkong mga idol ka-farmers. Dahil kung hindi natin sila linisin, mas dumami sila at medyo malintana or maapektuhan din ang paglago ng sitaw natin, no. So, kailangan nating linisan to. So, hingi tayo na pasensya ni tangkong, no, mga idol ka-farmers. Okay. Ganito lang ang tamang pag-spray mga idol ka-farmers. Tulad dito mga idol ka-farmers, tingnan nyo yung nozzle. Kita ba? Ay, ito. Yan. Kailangan mga idol ka-farmers, nakatalikod yan sa puno ng mga tanim nyo. Nakaganon. So, bago kayo mag-spray. Yan. Tapos, drop mo nyo. Ganyan. So, hindi talaga matamaan yung mga mga ka-farmers, yung puno ng sitaw natin or pero tulad ng may mga dahon mga idol ka-farmers, pwede naman nyo namang iwasan, no, dahil nakatalikod yung nozzle natin sa mga puno or sa mga dahon. So ganyan ang tamang pag-spray mga idol ka-farmers. Tapos talagang ibaba nyo bandang sa malapit talaga sa lupa yung nozzle para hindi siya yung paano ba yan? Yung sa Tagalog na ano ba yan? Sa Cebuano ay abog ng chemical or ano ba yan? Herbicide. Yung parang or alibak-abok o ano ba yung tawag diyan mga idol ka-farmers? Basta sa Cebuano ay abog. Yun yung parang mga talsik mga idol ka-farmers yun, no? Yun. Para hindi siya matamaan, hindi matamaan yung sitaw natin. Okay, ganyan lang ang tamang pamaraan mga idol ka-farmers. Kailangan talaga na nakatalikod yung nozzle sa mga puno ng pananim nyo. Tapos kapag may mahaba-haba naman, katulad dito, yan. Katulad dito mga idol ka-farmers na medyo
natabunan na yung natabunan ng bahagya yung mga dahon ng sitaw natin, pwede yung ano yung sa paa nyo, yun, no? Para ano sila, kung baga sa Cebuano mahapay bago nyo sprayhan ng ganyan. Okay, sana may natutunan kayo mga idol ka-farmers. At ang masasabi natin ay laban lang at happy farming sa lahat ng mga ka-farmers natin dyan. God bless sa lahat ng mga ka-farmers natin. Mabuhay po tayong mga farmers. Bye bye, I love you all.